Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Sinyas ha? Unuhan sa mga balita sa Siren Pagkakita na gamay, 47. padungog ta. Barangay control points, tangtango na, kapulisan, mag-roving na, sunod sa mga barangay sa syudad. Puno sa mga empleyado sa Cebu City Hall, dili i-release kung dili mabakunahan tanan sa COVID-19. Di pangayo nga 18.3 billion pesos proposed 2022 budget sa Kapitolyo na panglantawan nga maaprubahan. Babay nga wanted sa kasong parricide tungkol sa pagpatay sa iyang banda sa Tabugon, nasikop. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga mabati sa DYHP RMN Cebu. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Siren 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, barangay control points nga gipangmuntar daplin sa karsada, ipatangtang na sa Cebu City Police Office. Mga pulis nga gidestino gitahasan nga mo-roving na sa mga sudlunong dapit sa barangay aron mobadlong sa wa mutuman sa mga health protocol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sa datos ang kipakita sa Department of Health Region 7, mitibugsok pag-ayo ang kaso sa coronavirus disease sa Dakbayan Sugbo, human sa pipila ka buwan nga mutala ang Dakbayan ug kapin sa katos aga matakbuyan sa virus matag adlaw. Kapin usab sa katunga sa 80 ka mga barangay sa syudad ang wala nay transmission sa COVID-19 sulod sa napulo ka adlaw nga nagpasabot lang nga epektibo ang gihimo sa mga otoridad aron mo kibra ang kaso sa COVID-19. Tungod dinhi ang kapulisan sa syudad sa Sugbo mupatangtang na sa mga barangay control points nga dunay mga pulis nga gipapantay aron mosusi sa mga tao aron nga padayon nga motuman sa minimum health standard. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga ang mga pulis nga gidestino sa control points gitahasan kini nga mo-roving sa mga sulunong bahin sa kabarangayan uban sa mga tanod aron mosita sa mga tao nga wala mosunod sa health protocol. Ang control points ato with the directive of our city director is ato na siyang i-convert into a roving patrol within their barangay. So ang mga barangay tanod will report to their respective stations, and then ang kaning ato ang mga police nga i-assign nato sa barangay as control points muli say maghimong team leaders sa mga BPSO nga mag-roving within the barangays para pag-control gihapon sa pag-check gihapon o pag-implement sa minimum health protocol gihapon sa barangay. Pagpadayon hinuon ng mga checkpoints ang dito sa hinungdan nga miubos pag-ayo ang krimen sa Dakbayan Sugbo pinagi sa pagsita niadto nga mga nakamotor nga walay sakto nga mga papeles nga nagmaneho sa kadalanan. Si Police Brigadier General Eduardo Vega ang hepe sa Police Regional Office 7 na kaniyon nga ila pang hingusga na pag-deploy sa mga pulis sa kadalanan bisan miubos na kaayo ang kaso sa COVID-19. Mato niya nga dili angayan nga mokumpiyansa ang publiko ning nasa natin pagluag sa quarantine restriction sa Central Visayas aron dili na mobalik pa sa mas strikto ang mga dapit sa Region 7. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin yung ating deployment plan kasi mahirap mag-relax. Kasi pwedeng tumaas na naman. Kaya stay put lang yung ating mga kapulisan. Ipasalamatan ni Vega mga Sugboanon nga kanunay nga misunod sa langdang nga gipatuman sa mga local chief executives nga mayusa sa hinungdan nga miubos ang kaso sa COVID-19. Arnold Bustamante, CCTN News.
Samtang gipaluagana ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang protokol kalabot sa paggamit sa face shield ngadto sa mga pampublikong dapit sa probinsya sa Subo. Ubos sa Executive Order number 43 nga napirmahan ni atong Nobyembre 5, isulob na lang ang face shield nga anaa sa 3 Cs kung close area, crowded places ug close contact. Pasabot niini nga kung wala kaayoy tawo ug maayo ang paglusot sa hangin, mahimo nang dili gamiton ang face shield. Atol sa iyang press conference ni atong Nobyembre 4, suportado ni Garcia ang nahimong lakang ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte nga nagtangtang sa face shield. Samtang gilauman sab nga makikita usab si Garcia sa mga kadagkuan sa LTFRB 7. Kini aron hangyoon nga dili una gamiton ang face shield sud sa mga public transport vehicle. Or face shields. Kanang face shields good. Patangtang na sana nato. Grabe ha. We are the only country in the world wearing face mask with face shield. Saan ba tayo kita kaignaw? Kinanglan. Tabunan na ng mask. Butangan pag yung face shield. Ito na lang mga batik na nga pa sa loob. Kaan ba? Dili. Ano sa imso ko? Nako, ana. Peace. Bonus sa mga empleyado sa Cebu City Hall dili marilis kung silang tanan dili mabakunahan kontra coronavirus. Kini mao gipahibaw ni Cebu City Acting Mayor Michael Rama atol sa flag raising ceremony sa mga kawani diha sa City Hall sayo kaganinang buntag. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Dili nato i-release ang bonus kung dili mabakunahan ang wa kabakunahin. Sabay pa na, kita nga nabakunahan na, kumbinsiyon na to ang wa mabakunahi. Atol sa flag raising ceremony sa Cebu City Hall as 8 ganihang buntag, gianunsyo ni Cebu City Acting Mayor Michael Rama nga 20,000 pesos ang bonus sa mga empleyado sa City Hall. Apan, aron makuha sa mga empleyado sa City Hall ang ilang bonus, kinahanglan silang tanan bakunado kontra coronavirus disease kung COVID-2019. Mato ni Acting Mayor Rama, bisan og ang ubang empleyado fully vaccinated, apan doon na sila kauban nga wala pa mabakunahi, dili gihapon marilis ang ilahang bonus. Hinungdan nga giawhag nini ang mabakunadong kawani sa City Hall nga dasigo ng ilang mga kauban sa trabaho nga magpabakuna gyud kontra COVID-19. Now, we would like to bring everybody, as much as possible. Muna na, I do not want to focus on the so-called whether there is a violation or what, but we focus now on the trust of the national government that with the advent of vaccines in our midst, we must show to the whole world, to this whole country, that the employees of the city of Cebu will set an example that we will all approximately should be fully vaccinated to help the city government attain 70%, especially on the requirement towards classifying us as level 1. Si Rama nagkanayon nga seryoso ang kagamhanan sa syudad sa Subo sa pagbakuna bato COVID-19. Mao nga gikinahanglan ang mga empleyado sa City Hall magsilbi nga ehemplo sa tanan. Matod pa isip personalidad nga nag-alagad sa publiko, kinahanglan nga ipakita sa katawan nga sila nihatag og kooperasyon sa mga maayong programa sa kagamhanan sa dakbayan. Number one, I have made a directive na tagaan og bonus ang tanang empleyado nga mokalutang nga mga distinction ana. Number two, dapat ang pag-release sa bonus kung ang tanan na mabakunahan. Muna, buhaton, kami mismo, usually, natingin mo naman sa Security Council, ang mismo bakunado na, isa gamot, mga bakunado na. Kana kaming tanan, kung qualified ni, for example, tagaan ng bonus, dili may makadawat pa unless ang among mga kauban magpabakuna na. Giangko ni Rama nga dili mandatory ang paghatag og bonus apan prerogative kini sa syudad.
Ang Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City Konsihal Joel Garganera pabora sa maong plano ni Acting Mayor Rama. Ilabi na nga ang syudad sa Subo may unang nisuting ang mga residente sa Dakbayan. Dili pwede makasulod sa mga restaurants o bars ug uban pa kung dili fully vaccinated. Remember na ang City Government of Cebu is the first LGU na nag-ingon na wala mong fully vaccinated, hindi ko makasuot ng mga restaurants and bars. No? So with that, kung sa atong moral ascendancy, itong atong mga trabahante, mga empleyado na to sa city government mismo, na dili bakunado. In the same manner, ang kanitong mga restaurants and bars, they are required na nilang mga employee, staff, and katong nilang mga service crew, they should also be fully vaccinated. So it goes without saying na we have to impose that because unless naging mga ingunta medical issue, then para that will redound maghihapon sa kayuhan dili lang sa maong empleyado kundi sa ilang pamilya o sa komunidad. Nasayra na nga target sa syudad nga maangkon ng 70% herd immunity sa buwan sa Disyembre. Desmay Padilla, CCTN News. Higanteng Christmas tree ug mga dayan-dayan sa Pasko dinha sa Dakbayan sa Mandawi nga gipunduhan og dolan 10 milyones pesos hapit na mahuman. Gitinguha sa Dakbayan nga makahatag kini og paglaom og kalipay sa mga Mandawihanon taliwa sa pandemya. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Anaa na sa 70 ngadto 80% nga kumpleto ang higanteng Christmas tree sa Mandawi City uban sa ubang Christmas decoration sa plaza sa Dakbayan. Sigon ni Engineer Marivec Cabegas pangu sa Department of General Services nga ang kagamhanan sa Dakbayan nagbudget og dulan sa 10 milyones pesos sa pagpatukod sa Christmas tree og bilen kilid og atubangan sa City Hall. Apan matod ni Cabegas nga kapin usa ka milyones pesos lang ang ilang nagasto alang niini tungod kay nagamit nila pag-usab ang pipila sa mga dayan-dayan sa miaging tuig. So ano sa murag, ang programmable magid ato mga lights, so mabalik ra nato gamit. Other lang sa kato mga decor sir ba. Ato sang decors ato ra sang gi-recycle, gi-adapan nan sa nato kanang lains with nga color para different from the year last year. Si Cabegas nagkanayon nga ang disenyo sa Christmas tree ug uban pang dekorasyon susama sa disenyo sa Christmas in Milan. Matud niini nga nang hinaot sila nga malipay ug malaumon ang mga Mandawihanon niining mga dekorasyon karong panahon sa Pasko bisan pa sa pandemya. Alang kang Cabegas sa pagtan-aw lang sa mga tawo nga makakita unya sa kamabulukon sa Christmas tree, makalimot sila sa ilang suliran ug makahatag og kalipay bisan sa hamubo nga panahon. We are giving more lights diri sa atong plaza. At least malaman daw yanon will be having hope sa nga ang sitwasyon nato especially gidas pandemic will soon be lifted no para na natay matawag kahayag sa atong kaugmaon in the years to come. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Tulo ka mga infrastructure projects nga ginahimutang sa barangay Babag, siyudad sa Lapu-Lapu, gianigurahan sa DPWH niadtong adlaw nga Biyernes. Ang maong mga proyekto ubos sa paningkamot ni Kongresista Paz Radasa. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Giinagurahan sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Cebu 6 Engineering District ang tulo ka mga infrastructure projects nga nahimutang sa barangay Babag, siyudad sa Lapu-Lapu nitong adlaw nga Biyernes. Kini naglangkob sa multi-purpose building, road asphalting with the street lights o drainage system nga mibalor sa 75 million pesos. Nitambong sa maong kalihukan si Kongresista Paz Radasa kinsa moy naningkamot nga mapatuman ang maong mga proyekto og sa mga representante sa DPWH og sa mga barangay officials. Kanisiyang building, multi-purpose building, kunyang katong sa drainage project nato. And then, ang atong asphalting sa road, pila natong stud lights o solar lights. Si Babag Barangay Captain Arsenio Berdin nagpasalamat hinoon sa kongresista sa maong mga proyekto. Matod niya nga plano nilang himuon nga daycare center ang ubos nga bahin sa multipurpose building ingon man livelihood center sa ubang andanan nini. So ang atong multipurpose building sa ubos ani
ato gikuan og daycare center. Gani ang atong daycare center taon ng pulo ni sa maestra. Ako sa maestra ko dito sa building sa From Bangshell. Ang duha ka home-based daycare teacher. So naa sa simbahan ang usa. Ang usa naarapot sa ilang balay na ikamot sa taon na mo na sa gisimplayan na makatulog sila sa ilang mga kabataan. Kay mao wala na kasi katabang sila sa sinikanan sa mga kabataan. Sa pa, uban nga mga floors. Ang tuang floors sa ikaduhang indana ato ibutang diha ang ato ang livelihood training program. Gipasalig usab ni Radasa nga ubay-ubay pa nga mga proyekto ang gikatakda nining ipatuman sa ubang barangay sa syudad sa Lapu-Lapu. Foch Anthony Inso. Cici Tianus. Musunod! Di pangayo nga 18.3 billion pesos proposed 2022 budget sa Kapitolyo na panglantawan nga maaprobahan. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! I started working at the age of 10. Bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pakit lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang, Bong.
Unsaon pagkahibaw nga nataptan ka na og coronavirus? Katul nga tutunlan o ga nga tutunlan. Kahi nga ubo, taas nga temperatura, kutas, mawagtangan o kaakuhan sa pagsimhot. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo, padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Diyos, mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot, ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasod ug sa katawhan. Ambita nato ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasod. Dinhi hisgotan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis, matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. Balik sa atong mga balita, panagkita sa Committee on Budget and Appropriations o mga department heads diya sa Kapitolyo alang sa 2022 budget sa Sugbo na himong hapsay. Matod sa chairman sa komitiba nga way mga nakuhang pagsupak gikan sa mga sakop, hayan nga mamahimong sayon lang unya ang pagpalabang sa 18.3 bilyones pesos nga pundo nga gipangayo ni Governor Gwendolyn Garcia. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahimong hapsay ang panagkita sa Committee on Budget and Appropriations ngadto sa mga department heads sa Kapitolyo. Kabahin kini sa gidusong 18.3 billion pesos nga proposed budget sa probinsya sa Sugbo karong 2022. Matod sa chairman sa komitiba nga si 6th District Board Member Glenn Anthony Soco nga natubag nini ang mga pangutana may labot sa nahimong bagbahin-bahin sa pundo nga gamiton sunod tuig. Apil usab sa maong meeting ang mga representante gikan sa Vice Governor's Office ubang mga sakop sa Provincial Board ingon man ang Local Finance Committee. Tunga panini nga walay nahimo mga pagsubak gikan sa mga departamento gumikan kay matod pa well appropriated ang pag-alokar sa pundo. If the budget has been properly allocated according to the needs and the plans and programs of the province of Cebu. So we give due consideration to the executive department, our chief executive officer, who has, together with her department heads, who have planned, who have outlined the local expenditure program, o asa tag sources of funds, o asa ni siya nato idapat. So, as far as I am concerned, as far as at this stage,
I could say that everything has been justified. No? Dako usab ang pagtuon ni Soko nga mamahimong hapsay usab ang pagduso sa budget ngadto na sa hunta probinsyal. Ilabi na usab nga giuyonan ug aprobado sa mga mayor ubos sa Provincial Development Council ang maong pundo nga gamiton alang sa mga infrastructure projects ug ang COVID-19 response sa probinsya. Maong sa pagkakaroon, i-endorso ni Soko ang ilang committee report sa maong budget ngadto na sa hunta aron maaprobahan kini alang sa second reading. Kaumsat siya sa panginahanglan karon sa panahon that we are in the pandemic. Of course, we have the programs for sa economic programs towards helping the micro enterprises through the Sugbo Negosyo, the Sugbusug program, the enhanced countryside development, and this is the budget which is not just focused on one aspect of governance. No, this is a budget which has addressed all the needs of the province given this current times. No? Ian Navarro, CCTN News. Hingpit ng ipatuman sa Department of Social Welfare and Development ang pag-decentralize sa mga programa sa ahensya ngadto sa mga local government unit ug sa ubang ahensya. Kini maoy gitug-an karon ni Shalane Marie Lucero, ang Assistant Regional Director for Operations sa DSWD-7. Matud ni Lucero nga kini subay na usab sa pagpatuman sa gobyerno sa Mandanas ruling. Diin gilauman nga mosaka ang internal revenue allotment sa mga LGU. Dugang ni Lucero nga moabot sa 8 ka mga programa sa DSWD ang itugyan ngadto sa mga LGU nga gilangkuban sa Supplementary Feeding Program, PWD, Street Children Social Pension, AICS Sustainable Livelihood Program ug ang Kalahi. Dulan sa usa ka gatos ka mga mananagat sa Barangay Tayod, lungsod sa Konsolasyon, nihimo og lihok protesta kagahapon. Kini aron supakon ang gipanuhan nga reclamation project diha sa maong lungsod. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Subling ni pahigayon og lihok protesta mo kabat sa usa ka gatos ka mga mananagat ug residente sa Barangay Tayod, lungsod sa Konsolasyon kagahapong adlaw. Bitbit ang mga tarpaulins tinguha sa mga mananagat nga supakon ang ipatuman nga reclamation project sa lungsod nga mokabat sa 234 ka hektarya. Nanginhas usab og mga isda og kinason ang mga nasangpit nga mananagat aron sa pag-alkontra sa pangangkon sa mga opisyal sa lungsod nga wala nay makuha nga isda sa ilang kadagatan. Si Maximiano Sinoy, 62 anyos, 15 anyos pa lang, dihang nagsugod sa pagpanagat, nagkanayon nga nabalaka sila sa planong reclamation project sa lungsod. Tungod kay hayan mawad-an usab sila og panginabuhian. Gipakita usab ni Sinoy ang mga kuha nini nga isda nga iyang gi-harvest sa iyang gango nga usa ka matang sa fish pen. Nawag ko nga, ilang madayon mag-weekly nito kay doon kayo hindi mariklik. Wala may kapanagatan. Ang leader sa mga mananagat sa dapit nga si Ramil Kagang hugot usab nga misupak sa mga plano. Iyang gitugan nga wala usab sila konsultaha sa lungsod kalabot sa mga proyekto, ingon man wala usab sila makadungog og alternatibo nga panginabuhian nga gitanyag sa kagamhanan. Mayor, kung mahimo man dili lang utan itabunan din iyang kadagatan sa populasyon sa babaha. Kay ug mahidayon nayon man ang pagtabon, mayroon nang apektahan kami managat. Mao gi mapiktan ang among mga anak wala na may panginabuhian diri sa dagat. Naa pa kay gugmaon, papaidukar pa ba kami sa mga anak. Panginaut sa grupo nga mabati ni Presidente Rodrigo Duterte ang ilang pagsupak sa reclamation project ug unta kini dili mahinayon. Kinuduman nga atol sa State of the Town Address konsulta ni Consolacion Mayor Joannes Jojo Alegado, nagkanayon kini nga ilahagyong ipadayon ang Seafront City Reclamation Project sa Barangay Tayod tungod kay dili lang ang lungsod ang makabenepisyo nini apan ang tibok lalawigan sa Sugbo. Patch Anthony Inso, CCTN News.
Gikalipay karon sa mga ginikanan sa mga batanon nga nabakunahan na gyud sila sa COVID-19, sanglit kaluwasan gyud sa mga bata ang ilang gihuna-huna. Karong adlaw gisugda na sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo ang pagpamakuna sa mga menor de edad, nag-edad og 12 ngadto sa 17 anyos. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Kaluwasan sa ilang mga anak mo'y nagunang rason sa pipila ka mga ginikanan nganong misugot sila nga pabakunahan og coronavirus disease kung COVID-2019 vaccine ng ilang mga anak. Una ni ini, gasugod na karong adlaw Lunes, Nobyembre 8 ang Cebu City Government sa ilang vaccination rollout sa mga batan-on nga nag-edad og 12 anyos ngadto sa 17 anyos nga walay comorbidities. Adto kini gipaygayon sa Southwestern University FINMA sa Dalan Urgilio, Barangay Sambang 2 ning syudad. Kada adlaw 500 ka mga minor de edad ang target sa Cebu City Health Department nga mabakunahan kontra COVID-19. Usa ang anak ni Amor Nazareth sa nakaschedule karong adlaw nga bakunahan og COVID-19 vaccine. Sigon niya, isip ginikanan, first priority gyud nila mao ang kaluwasan sa ilang anak kay sila mismo fully vaccinated na. Ug gipaabot gyud nila nga mga minor de edad mabakunahan na sab. Dugang niya, gawa sa kaluwasan sa ilang anak, magsilbi sab kini nga tampo nila alang sa komunidad. Lahi-lahi man gud ta og belief and opinion kay I've known to parents nga maskin sila dili gid sila mo believe sa vaccine. So well, dili na to sila ma-force, pero well, para nako kung pwede, they should be involved as well and take part, 'di ba, para sa safety natong tanan. Kay mao jud ang importante so we can move on na to be back with our normal lives. Pipila sa mga bata nga nagpabakuna miingon nga kagustuhan nila nga makabalik na sa face-to-face classes ang rason nga nagpabakuna sila kontra COVID-19. Sama ni Calvin Josh Magalion, 13 anyos, residente sa Barangay Kalunasan. Matod pa sab niya nagpabakuna siya karon aron makalaag dungan sa pagbutiyag sama ra sa paak sa hulmigas ang bakuna ug masakit pa ang bunal sa iyahang mama. Murara maggulmigas. Murara gipaak ba? Anong ganahan mo ka? Anong naka-decide mo ka na magpabakuna lang ba? Para maka face to face o kan, para makalaglaag sad mi. Ikaw to wala pa bakanahan di pa ni Dili. Excited ka magpabakuna? Oh. Tingin ganina. Dili sa sakit kay? Masakit pa ang bunal sa mama. Subay niini si Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department ni Asoy. Sa pagkakaroon dili una silang modawat tag walk-in, kinahanglan gyud nga magparehistro sa Vaccine Information Management System. Sa pagkakaroon ang Southwestern University FINMA lang ang gigamit nga vaccination site sa syudad alang sa inoculation sa mga batan-on. Apan si Dr. Ibones miasoy nga nagplano sila nga moabli og laing vaccination site. Gihan-ay pa nila kini tungod kay daghang qualification na ikonsiderar sa dili pa kini gamiton. Manang naagyo diri ang atong presidente sa Philippine Pediatric Society Central Visayas kay amon ni gihan-ay no in cooperation no in support with suportahan gyud ta nila no kay dili ni mahimong successful kung wala po ang atong mga kaubanan sa Pediatric Society. No? Ang schedule sa vaccination sa mga bata magsugod sa Lunes hangtod sa Biyernes ug subling nanawagan ang Cebu City Health Department sa mga ginikanan nga magdala og pagkaon aron kun gutomon dunay makaon. Decime Padilla, CCTV News. Park Mall Vaccination Center sa Dakbayan sa Mandawi dili una mudawat og mga walk-in human nga gi-forward sa Dakbayan ang schedule sa vaccine kung vaksinis gikan sa Mandawi City Sports Complex tungod kay gitagana kini sa mga minor vaccination. Dulaan sa 350 na ka mga minor de edad ang nabakunahan sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Padayon ang pagpamakuna sa syudad sa Mandawi sa mga minors ang nag-edad og 12 anyos hangtod 17 anyos. Sa pagkakaroon ang Mandawi City Cultural and Sports Complex na ang gi-assign nga site sa Mandawi alang lang sa pagpamakuna sa mga minor de edad. Makahinumduman si Dr. Debra Maria Katulong, ang medical officer sa City Health Office. Nagkanayon nga hapsay ang vaccination rollout ni atong Huibis sa City Hospital apan medyo busy ang vaccination sa sports complex tungod adunay mga adults nga nagpabakuna usab.
Ang nakaschedule nga first ug second doser sa sports complex ang gi-forward sa dakbayan sa Park Mall o sa panila nga vaccination center. Tungod niini, dili una mo dawat og walk-ins ang Park Mall. Pipila na kabuan nga nang dawat og walk-ins ang mga vaccination sites sa syudad. Ato na silang gi-schedule sa Park Mall. So si Park Mall wala na sad nato gipadawat og walk-ins. Kay di ba nagdawat naman gyud ta og walk-ins kanang especially katong panahon nga hinay kaayo ang ato ang kanang pagbakuna tungod sa unwillingness sa population ba. So nawat og walk-in. So this time around si Park Mall dili lang sa tamo dawat og walk-ins but all the other sites can cater to walk-in na adults. Dulan 350 ka mga minor de edad usab ang nabakunahan sa dakbayan ni adtong Huwebes ug Biyernes. Ana-ana sa 41,000 ka mga minor de edad ang ilang na master list. Apan matod niini nga basis statistics, ana sa 80,000 ang minor sa dakbayan. Gitinguha nila karon nga mabakunahan ang 70% niini. Minors kanang although naa sad gyud sa consent no nga kinahanglan nga mo kuan sad gyud sila, mo okay sila. Ang parents nga consent ang atong gipangayo. So far kaning mga nakauna gyud nato mo man gyud ni sila ang nagsigi og inquire nga kanang magpabakuna. So wala tay difficulty ana. And then although naagi uban nga na master list sila or nalista sila but still moingon sila og no, especially sa katong mga ginikanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapulisan sa probinsya sa Sugbo ni saulog sa ika-120 nga Police Service Anniversary. Atul sa kalihukan, gihatagan og pasidungog ang mga police station ug mga personnel nga angayan nga hatagan og award tungod sa ilang maayong performance. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gisaulog sa Cebu Police Provincial Office ang ika-120 nga Police Service Anniversary din gipanghatagan og pasidungog ang mga police station ng mga personnel nga nakahimo nga maayong performance sulod sa usa ka tuig. Ang Bugo City Police Station ang napili nga Best City Police Station sa Unit Performance Evaluation Rating. Gisundan kini sa Liloan Police Station isip Best Class A and B Municipal Police Station. Compostela Police Station nga mao'y Best Class C Municipal Police Station ug ang Second Provincial Mobile Force Company isip Best Mobile Force Company sa probinsya Sugbo. Samtang ang Talisay City Police Station ang napili nga Best City Police Station isip Top Performing Police Stations alang na sa PNP Flagship Program. Samtang itunulo na sabog pasidungog silang Talisay City Mayor Gerald Samsam Gulyas nunod sa gihatag nga suporta ngadto sa kapulisan sa iyang dakbayan ilabi na sa kampanya Bato Krimen o illegal nga drugas. Nakadaig ang ikaupat nga labing taas nga opisyal sa Kampo Crame. Police Lieutenant General Junardo Carlos ang Chief of Directorial Staff sa PNP nga mao'y guest speaker tungod sa kalimpyo sa kampo sa CPPO o sa kipakita nga performance sa patag police station sa lalawigan sa Sugbo. Matuniya nga nandini sa Sugbo ang labing maayo nga police personnel human nga duha gyud ang napili nga the outstanding Filipino sa Metro Bank Foundation lukop nasud. Cebu Province, you have two of the outstanding Filipinos this year. Si Master Sergeant Ilanan at si Attorney Hilare. So, biruyo mo, tatlo lang yung pulis na awardan ng Metro Bank Foundation. Dalawa. Nasa Cebu Province. So, that means nandito yung magagaling. Iba dyan, patago-tago lang or hindi masyadong nagpapakita. Pero you will see them performing every day. Sa iyang mensahe ang gidasig ang kapulisan sa probinsya nga panambuon pa nila ang Police Community Relations sanglit kini mao'y sekreto sa pagkunhod sa krimen sa usa ka syudad ug lungsod. So pag nandyan yung katabi mo yung community members, that means solid yung community policing. We're just representing the people because they gave us the authority. Kami yung naka-uniforme. At the end of the day, katabi ko si Mayor, katabi ko si Barangay Captain, katabi ko si Force Multiplier. Walang mananalo na kriminal kapag ang community ang palaging partner. Si Police Colonel Gilbert Soriano, hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo na kaniyon, nga ang gibasihan sa ilang paghatag sa pasinungog sa matag police station mao ang performance nini sa kampanya Batok Drugas o Kriminalidad. Matuniya nga sa nanglabay nga mga buwan, subsub ang operasyon Batok Marijuana Plantation sa probinsya, din milyon ka pesos ang ilang nasakmit. Dakong natampo sa pagkunhod sa krimen ang war on drugs tungod kay wala na mga notadong turista sa kabaranggayan. Din ang resulta, luwas ang mga mulupyo sa mong lugar. Alam niya paano hindi maging effective? We have to look at the impact of
the total impact of the campaign against illegal drugs, makikita mo hindi lang naman ang naapektuhan yung illegal drugs na aspeto eh. Naging safer yung mga streets, nakakita naman natin yan. Pati yung mga 8 focus crimes natin bumaba dahil sa campaign against illegal drugs because of the intensity of the campaign. Nadamay din yung ibang focus crimes natin. So, tingin ko very narrow na judgment. Iyang gihunaluay nga kung kaniadto ang dakbayan sa Talisay mo'y hotbed sa illegal nga drugas apan tungod sa kampanya sa kapulisan sa mong syudad ug abag ni Mayor Samsam Gulyas nagkuhaan ang problema sa illegal nga drugas sa mong dapit. Misunod usab ang mga component city sa Masanaga, Danao, Bugo ug Toledo nga taas usab ang ilang performance sa batok kriminalidad ug illegal nga drugas. Fortunately, we used to have Talisay City, no? As parang na-consider yan na hotbed, but with the efforts of our Chief of Police there and the Honorable Mayor, Samsam Gulyas, yung kanilang holistic approach to anti-illegal drugs campaign natin, unti-unti talagang bumangon yung Talisay. And the rest of the component cities, hindi rin masyado. Relatively, compare mo sa mga ibang component cities sa ibang province. Gidasig pa ni Soriano ang iyang mga personel nga panambuon pa ang ilang performance sa libinangan nagkaduol na usab ang holiday season ug gitan-aw nila nga mosaka ang demand sa illegal nga drugas sa mao nga mga panahon. Arnold Bustamante, CCTV News. Musunod! Babae nga wanted sa kasong parricide tungkol sa pagpatay sa iyang banda sa Tabugon. Nasikop! Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggimintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa.
may pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Balik sa atong mga balita, babae nga wanted sa kasong parricide gumikan sa giyong pagpatay sa iyang kapikas didto sa lungsod sa Tabugon, gisikop sa mga sakop sa NBI 7 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Humananawagan ang National Bureau of Investigation 7 sa nakalabay nga semana na sikop nila ang wanted sa giingong pagkalambigit sa pagpatay ni Romnek Potot, 31 anyos nga taga Tabugon, Cebu. Kinihuman nga na corner sa mga operatiba ang laing suspect nga si Geraldine Potot sa diyang anak ni kagapon sa Queen City Memorial Garden sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo. Matod sa head agent nga si Arnel Pura nga mopaingon unta sa lungsod sa Karkar si Geraldine aron magtago-tago. Hinungdan nga dali silang mipaygayon og follow-up operation nga marisulta sa pagkasikop sa kapikas sa biktima. Kinumdumang usa si Geraldine sa 7 ka mga tao kinsang gituang nalambigit sa pagpatay sa kapuyo niining si Romnek nitong Hulyo 2020 sa lungsod sa Tabugon. The operatives decided to tail them in the secluded portion of that street, no? Just fronting the Queen City Memorial Garden. We decided to stop the vehicle, block their way, and that's it. We got Miss Geraldine Putot inside the car. She was explained of the presence of the warrant of arrest on the basis of our arrest, and she was also informed of her constitutional rights to remain silent. Magatubang og kasong parricide si Geraldine samtang kasong murder ang naduso ngadto sa laing unom diin si Fausto Jerry De Lejero mao ang gitumbok nga prime suspect. Apan gihimug-atan sa babaeng dinakpan nga inosente kini ug mag-agad na lang sa mamahimong desisyon sa korte. Matud nini nga maayo ang relasyon sa iyang bana ug sa iyang pamilya maong nang hinaot kini nga samtang nagdagan ang kaso sa korte ulutaw alang kaniya ang kamatuoran. Someone says me that this moment I will look this as a stopover on all our lives. We should do this productivity, be resourceful, though we are in this kind of situation. On the other hand, only him alone can tell who has the pure heart with a clean conscience. Gipaabot karon sa NBI 7 ang e-commitment order gikan sa korte aron dadon ang dinakpan ngadto sa Medellin District Jail ug didto na itanggong. Samtang ana na sa igsuon ni Geraldine ang kustodiya sa iyang anak base na sa nahimong pagtugot sa korte. There was already an order for pre-trial and arraignment this coming November 12. So the case has already beyond our jurisdiction. It's already with the court. The battle now is with the court as to whose evidence is stronger. That would be for the court to appreciate. We did our job already, and that's it. And the only remaining part would be to testify if we will be called by the court to testify in connection with the investigation we conducted. Gian Navarro, CCTN News.
Pito ka mga babay, usa kanila magtutudlo sa usa ka pampublikong tunghaan sa usa sa mga lungsod sa probinsya na biktima sa REPA investment scam. Gani nagpanon sila sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group 7 aron magpakitabang. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagpanon sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG7 ang pito ka mga babae o sa kanila magtutudlo sa publikong tunghaan sa probinsya Sugbo human mabiktima sa investment scheme nga REPA nga moabot ngadto sa 2 ka milyon ka pesos. Si Ana dili niya tinuod nga pangalan, public school teacher, mitugan nga neto nga katapusang bahin sa Setyembre. Naagni siya sa post sa social media aning usa ka Maria Cristina Gutubat nga kung nga mo invest og 17,000 mahimo kini nga 22,000 ka pesos sunod lang sa 2 ka semana. Tungod kay ang tanang mi komento sa gi-post nini pulos positibo, nagtuo siya nga tinuod og dili scam ang mao nga gitawag nga paluwagan, dali siya nga mipadalag mensahe nga mo apil siya sa mao nga matang sa investment. Ako siyang giingnan ko, ma'am, pwede ko magpa-legit check sa imuhang timeline sa Facebook. So niya siya, okay ra ma'am, so nagpa-legit check ko. Tuod man daghan ni confirm nga legit. So kay daghan man ni confirm nga legit, more than murag nas mga 30 plus siguro to ang ni confirm nga legit. So dito ko ni start og invest. Sa unang 2 ka semana nahatagan pa siya siyang kwarta apil na ang tubo nini. Apan wala na niya kini dawata sanglit iya kini nga gipalit og laing slot nga moabot ngadto sa 45,000 ka pesos dinhi nigbalik nini mag 60,000 na kini. Midugang pa siya gadakong kantidad pagka Oktubre 8 nga miabot ang tanan sa 121,000 ka pesos. Di naapil pa ang tinigom niya alang sa panggasto sa eskwela sa iyang mga anak nga sa mong pitsa nayabo na di ay among investment tungod kay naapil matod pa kini sa REPA sa lalawigan sa Bohol. Dako karon ang pagmahay ni Ana nga misugal siya sa mga matang sa investment tungod kay hinaguan niya ang mga dakong kantidad sunod sa pipila ka tuig. Sobra gis pagmahay gyud permiro. Mahay gyud and then kalagot pod kay wala na gyud may madawat sa refund. Iya kong gichatan nga tagaan ko niya refund 2,250 wala na ko dawat na. Wala gyapon na kawan 8 gani sa akong gi-invest. Si Alias Roxanne nga nakahulog usab og kwarta pinagi sa Money Courier hapit maghikog human masayod nga nabiktima di ay sila sa investment scam. Matud niya ang 45,000 ka pesos iyang na-invest dili kadto iya tungod kay gikan kadto sa mga kaila kayang giagni nga moapil sa REPA paluwagan. Yes sir, as in kanang depressed jud kayo ko sir oy kay kanang kani manggod nga kwarta kay is nang mission rapod ko. So nakoy buyer nya kanang like nitubo lang ko gamay ba nya karon ako'y nagbago kay syempre ako may maawaw sa kanang sa akong buyer ba siya nangita siya pagi para makatapal jud ko niya nya asing repress kay ultimo rapod baya ako asin ang mission rasad ko ba. Mipakita sa nag-ebidensya sa mas screenshot sa ilang panag-istorya sa Messenger lakip na ang resibo sa Money Courier nga nakapangalan sa banan ini nga si John Ray Gutubat nga taga Barangay Pahina Sentral sa Surigao Sugbo. Si Police Colonel Ireneo Dalugdog hipi sa CIDG7 na kaniyon nga sa pagkakaroon pangayuan nila nga dokumento ang mga reklamante alang na sa pagpasakag kaso sa admin sa REPA nga mo ang magtiayon nga sila nga Maria Cristina o John Ray Gutubat. Itong mga necessary documents ug unsa to'y mga gigamit nila naman na sila murag mga mahulog ka ng mga gi-receive na yung agreement na gidawat nila gikan atong mga admin ani sa REPA. So lahat ng mga supporting documents na magpapatunay na itong mga documents na to ay ginamit during sa pagbigay nila ng pera doon sa admin ng sinasabi nating REPA paluwagan. Sa kasamtangan, aduna na 25 ka mga kaso ang napasaka sa CIDG7 batok sa mga administrator sa REPA paluwagan nga moabot sa kapin 233 milyones ka pesos ang nadala sa mga matang sa pagpangilad. Awhag sa CIDG7 sa mga nabiktima sa REPA nga modungop lang sa ilang buhatan alang sa dugang kaso nga ilang ipasaka dungan sa pahimangno nga dili dayon motuo sa pasalig sa mga nagpadagan niini tungod kay mamahimong sila na usab ang sunod nga mabiktima. So sa tanan nga nagiging biktima niini nga investment scam, you can coordinate with us dito sa aming office sa CIDG7 or sa kahit saang police office na malapit sa inyo para humingi kayo ng assistance para mapabilis ang pag-file ng complaints against this exploitative individual. Dugang ni Dalugdog ako nga masangat na ang kaso batok sa mga magtiayon umalot sa nakinig warrant of arrest ila dayon kini nga dakpon. Arnold Bustamante, CCTV News. Presidential aspirant Francisco Isko Moreno Dumagoso ni bisita dinhi sa Sugbo ug nagkigtagpo sa nagkalain-laing sektor. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gihugupan sa mga Sugboanon ang presidential aspirant si Francisco Isko Moreno Dumagoso.
atol sa iyang pagbisita sa Sugbo niadtong nakalabay nga weekend. Tuyo kining mibisita aron sayron ang mga nagunang suliran sa probinsya ingon man ang pagpadangat sa iyang mga saad. Usa sa mga natagan og higayon mao kining mga anaa sa Information Technology Business Process Outsourcing kon IT-BPO. Human mibilib sa nimong paspas nga dagan sa maong industriya, misugyot kini nga aduna pay ikabuga ang IT-BPO kana kung i-invest pa sa kagamhanan ang maong industriya aron mamahimong sentro sa komersyo ang nasod kung isgutan man ang knowledge process outsourcing. We must prepare our BPO employees to level up. And the government should invest into skill development, turning BPO to KPO, the knowledge process outsourcing, which gives you a lot of more income. I think about, just safe to say, three times better pay. Kung isgutan man ng pandemya, gihimog ata nini ang kamahinungdanon sa pagproteher sa mga trabahante pinaagi sa pagpamakuna batok sa COVID-19. Kini aron makabangon sa hingpit ang komunidad, ilabi na nga naninguha ang kagamahanan nga mabalik ang kalig-on sa ekonomiya human natagamtaman ang coronavirus crisis. Samtang dako ang pasalamat ni Isko Moreno ngadto sa mga dagkong opisyal sa Sugbo, sama na lang ni Gobernadora Gwendolyn Garcia gumikan sa pag-abi-abi ngadto kaniya. Ngadtong Biyernes, tuyong mibisita ang mga presidential bus sa Kapitolyo o nakigimamat sa gobernadora sa pamasin nga maendorso sa local party nga One Cebu. Hinungdan nga na-appreciate nini ang grabing suporta gikan sa mga Sugboanon. I'm very grateful to the people of Cebu. Very warm, I'm so excited to go around. I've learned a lot of many things in Cebu. Gawas nga mibisita kini sa mga kalungsuran aron himamaton ang managlaing sektor. Tuyong gi-inspeksyonan ni Isko ang Cebu-Cordova Link Expressway. Human mibilib sa dagan sa katukuran sa Sisilex. Nanginat ang pambato sa Aksyon Demokratiko nga matukuran pa sa musunod pa mga katuigan ang ubang mga taytayan nga magsumpay sa mga kasilingan ng probinsya. And I'm happy for you with the bridge that you're going to enjoy for economic movement in the coming months. Congratulations. One Cebu. Gawas ni Isko Moreno, daan na usab nga mibisita sa Sugbo ang ubang mga pambato sa pagkapresidente sukad pa niya tong nakalabay nga mga simana. Inisama nilang fighting Senator Manny Pacquiao ug anak sa diktador nga si Bongbong Marcos alang sa pamasin nga makuha ang boto sa mga Sugboano. Gian Navarro, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limsua. Bisan asa kita padulong, pagkasugat yun kita og mga tao nga nagkinanglan sa tong tabang kaluoy. Tingalay kini mga pulong ni San Pablo nga iyang gisulti tina sa taga-Kulusas, mutuhog usab diri kini kanato. Sa Kulusas 3:12 nagingon, kamo ang katawan sa Dios, gigugma kamo kaniya o gipili aron maiya. Busa kinanglan nga maluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon o magpapailugon. O si San Pablo may puno sa pagayod pag-ingon, pag tinabagay o pag pinasayluay kamo. Kung doon na kami mulo, batok ang bisan kinsa kaninyo, sa atong pagpakita o kaluoy sa uban, kita nagpakita usab sa Ginoo nga mibubo sa tanan niyang grasya o kaluoy sa katawan. Atong hinumduman nga ang pagbati o kaluoy sa uban, magtukmod yun kanato sa pagtabang kaniya sa iyang kalisdanan. Unsa kay may tabo sa kalibutan kung way mga tao nga makamaw maluloy. Maigsoon, mao kini ang atong lamdag karong adlaw. Ang salamat. Shalom. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ug sa atong Christmas countdown, 47 ka adlaw na lang sa di pa ang Pasko. Ako si Donna Lavares Andicoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Kini ang Sayre 47.
usa ka pagtuo